Pero po kasi under the rules, pag natin... No, ma'am. Kanina ka pa under the rules. Puro ka under the rules. Palagi ka na, kung gusto maraming parang, kung ayaw maraming dahilan. Ang dami yung palagi binibigyan na dahilan sa SEC. Magkano ba itong mga naglo-loan, alam na ng lahat ng mga kaopisina nila, kamag-anak nila, kapitbahay nila, tungkol sa kanilang buhay. Kaya nagagamit yun sa pananakot. Alam ko dito ka nakatira, yung anak mo dito nag-aaral, pupuntahan namin, dukutin namin, kidnapin namin, patayin namin. Saan kuha ng collection agency yon? Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta, puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan, isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya. Pati yung mga anak, dinadamay. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang anak, nag-aaral yung anak mo. Alam ko kung saan pupunta yung mami mo. Dinadami na buong pamilya. Kasi mga personal information yan. Kasi pag-apply mo ng loan, send, win, name of spouse, children, work, etc., telephone number. O, pag pinasa sa collection agency yan, na hindi naman pumirma itong nag-utang na pwedeng maipasa sa ibang company yan, collection agency, gagamitin nyo para panakot. Yung kanilang mga mukha ay ipinapatong doon sa mga pornographic videos, ikinakalat po yun. Meron ho kaming isang biktimang nakausap, pinadalhan po ng funeral services. Meron ho kaming isa pong biktima na pinadalhan po ng pinakalat po na di umano meron siyang warrant of arrest na magagaling sa PNP CIDG. So, samot-sari po. Kasi sir, kasi very simple Hindi nyo pinayagan. Yung lisensya po sir, ibang department po ang nag-handle. Hindi po financing and lending. Naghugas kamay ka, nagponsyo pilato ka. Kasi madam, very simple lang to. So either nalusutan kayo o sinadya nyo malusutan kayo. At may dahilan kung bakit sinadya nyo malusutan kayo. Magkano ho ba? Sige, magpalusot ka pa. Sir, hindi po ako nagpapalusot, nagtatanong lang po ako ng database. Hindi nga kayo nga dyan sa SEC. O sige, tumingin ka. Tingnan mo yung kasi po hindi ko po memorize yung database. So, hindi na nga. Sunprime, basta Sunprime Incorporated. Well, then tell us right now, sino may-ari ng salmon? Kasi wala sa listahan dito ang salmon. Kaya nga, it's either nalusutan kayo o pinayagan nyo makalusot sa magkanong kadahilanan. Baka meron dyan sa inyo sa SEC, kasosyo na dito sa mga OLA na ito. Nagmamayari na ng OLA. Kaya pinayagan nyo na para makabuti nagsidami. Good example itong salmon. Circular number 18-2019. Look it up. Pinapayagan ng SEC ang OLA na i-share sa collection agency ang mga personal information ng kanilang mga kliyente. Mahibad ba tayo nito, ma'am, o low blood? Hindi lang itong hearing. Sa mga susunod na hearing, i-expose ko ilang mga kalukuhan niya sa SEC. Kasi Come on! Sir, kasi po, ang nag-handle No, ito na naman, very simple na to. Huli na kayo The reason why we're here, because tadtad na po ako ng mga reklamo sa napakaraming mga netizens na nagreklamo online na kung saan sila ay umutang and then nung na-delay daw sila ng bayad o hindi sila makapagbayad agad-agad, they are being threatened, bodily harm, papatayin, tinatawagin yung kanilang mga kasamahan, hinahara sila sa work, so many things being done at nagugulat na lang sila. Lahat ng mga personal information nila nakakarating na sa iba't ibang tao na talagang harassment ang feeling nila. So, this has to stop. Although, naniniwala pa rin ako na dapat ang utang kailangang bayaran. Of course. Pero meron mga pamamaraan naman para maningil ang pinagkakautangan. Hindi yung dadaan natin sa parang dahas. That's not the way it should be. And pangalawa dun sa ating agenda rito ay meron akong complainant, pumunta sa programa ko sa Wanted sa radyo, nakapag-withdraw through forgery ang certain people worth, I think, 41 million pesos sa Metro Bank and RCBC and forged signature, paano nakalusot yun. And so, we've invited the central bank, ano ba yung mga ways na gagawin natin nang sa gayon hindi na makakalusot ng ganitong klaseng perjury. I don't know bakit nakalusot pa rin ito sa dalawang nabanggit na bangko. And also, pag-uusapan din natin, dami kong reklamo sa mga sanlaan.
pawn shops. And I thank Cebuana Luwiller, they're here, and nag-testing din kami based dun sa reklamo ng mga pumunta sa akin. Pag nagsasanla sila, may butas na raw yung kanilang alahas, or kulang ng timbang, or naputulan na, etc. So these are our agenda today, and we have to resolve this in need of legislation, finds ways na mabigyan ng solusyon ng problema ito. That's my opening statement for now. Sen Win, Thank you. Do you have an opening statement, please? Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat sa pagdinig ho dito. In fact, matagal na ho itong problemang ito at nagpapasalamat po ako sa inyo at binigyan nyo ng oras itong issue na ito. Yung mga gustong umutang, pwede naman umutang, pero importante magbayad. Diba ho? At bago umutang, importante rin na alam natin o alam ng umuutang na meron silang kakayahan na magbayad. At kaya importante rin po na masabi natin dun sa mga umuutang na responsable nila na bayaran yung inutang nila. Pero Mr. Chairman, kagaya ho ninyo, marami rin ho kaming natanggap na mga complaints dahil yung mga nagpapautang, hindi lang nagpapautang, inaalok pa sa pag-uutang. Kumbaga, ginagawa nilang madali para umutang. Pero kung ikaw ay kumagat doon sa utang, una, papatawang ka ng almost 50% na interest rates and deductions. Wala hong financial institution na nagde-deduct po ng 50% on interest rates and deductions. And pangalawa, isang araw ka lang hong hindi magbayad, katakot-takot na pananakot, kagaya ng sinabi nyo ang ginagawa. Pagmumura, pinapahiya sa komunidad. Meron ho kaming reports na pinapadalan po ng corona ng patay, pinapadalan po ng bala, para ho puwersahin na magbayad. Mr. Chairman, with your permission, may mga konting slides. Pero bago niyan, Senator Win, with your indulgence, I'd like to acknowledge online the presence of Senate President Chis Cordero. Yep. Go ahead, Sen. Ito po yung ilan sa mga slides na kinolate ho namin. Slide number 2 na magpapakita ho, napakadaling ho manloko para umutang ang tao. Magte-text lang, tapos approve na po yung loan ninyo. Kaya yung mga tao, Mr. Chairman, kumakagat dito sa mga utang na ito. Pero pag hindi ka makabayad, ito po yung mga text sa slide 3 na nakita ho namin. Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta. Puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan, isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya. Kaya, Mr. Chairman, dahil ho dito sa mga ganito, nag-file nga ako ng bill, ang tawag ho dito yung Fair Debt Collection Act, kung saan importante rin na maningil at karapatan rin po ng mga nagpautang na maningil. Pero dapat nasa tama at wastong pamamaraan yung paniningil at makatarungan yung paniningil po ng mga nagpapautang. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang. Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Kaya Mr. Chairman, maraming salamat dito sa hearing na ito. It's about time that we conducted this hearing dahil talagang marami ho tayong mga kababayan na naloloko. Actually, gusto lang umutang pero nga dito sa pagte-text ho nila, naloloko sila sa pag-utang at pag nakautang na ho sila, kumbaga natatrap na sila ho doon at dahil nga sa laki ng utang na sa laki ng kaltas doon sa utang ho nila, hindi na sila makawala doon sa utang, paikot-ikot na lang ho at hindi na sila nakakawala sa kanilang dapat bayaran. So maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. At gusto ko lang may dagdag dyan, Senator Win, on top of those things that we've mentioned, yung modus nila kung paano maningil, kasama na rin dyan ay yung pananakot na meron ng warrant of arrest. Nakita ko nga dun sa post, yung iba nagpapanggap pa na sila daw ay police at pupunta na, sila ay taga-NBI, sila ay may kamag-anak na governor, etc. etc. So, nagpapanggap. And then, yung mga personal information ng umutang,
nakakapagtaka paano na ipasa sa mga katrabaho, sa mga kamag-anak. So, grabe na talaga ito, and this has to stop. Now, my first question now is with the SEC. Do we have somebody from SEC? And your name po, Madam? Please state your name again. Good afternoon, ladies and gentlemen, Senators Tulfo, Gatchalian, and Senator Cheese. I'm Attorney Kenneth Joy Kimio, OIC Director from the Securities and Exchange Commission, representing the Financing and Lending Companies Department of SEC, sir. Then you're the right person we need to talk to. Thank you very much for your presence, ma'am. On November 2, 2021, SEC imposes a moratorium on registration of new online lending platform. Moratorium pinaistop na, including existing financing companies and lending companies that will engage in online lending platforms. Okay, napakaganda po itong inisyu ninyo na moratorium. Pero ang tanong, ngayong 2025, after na magkaroon ng moratorium, nadagdagan ng 40 itong mga bagong pinayagang online apps na Sir, nagpapautang. I have to qualify with respect to the brick and mortar financing and lending companies. When I say brick and mortar, that means those who have no online online apps. So patuloy po yung registration yon. Pero po yung sinasabi na online lending apps out of the universe, there's only... Online lending platform. Opo, sir. Kasi po nga, yun pong lending, yung brick and mortar po. Pag sinabing brick and mortar, sir, ito po yung walang online lending platform. Ibig sabihin, may physical office sila. Yung mga borrower, pumupunta sa kanilang mga office or We're branch talking about the online So now. for online... Walang physical time pag-uusapan dito. For online po, the OLA is 117 corporations. This is a mixture po ng lending and financing company na may online lending. Right. But ang kanila pong OLA, kung corporation po sila 117 po, meron po silang 181 lending app. Okay. Pero meron na idagdag na 40. Pwede po mamalaman kung ano yung reckoning period, sir? Pag titingnan mo yung registration nila, nung original nag-issue ang SEC, yung mga authorized, yung mga registered na mga nabigyan ng online lending permit or registration, nakalista yung mga pangalan. Apa. The names nakalista doon. And then nung 2025, nagpalabas ng listing kayo dyan sa SEC ng mga registered, mga online lending. May pumasok doon na 40 na wala sa original na listahan nung mag-issue ka ng moratorium. You follow me so far? But this 40, lo and behold, pasok doon sa registration noong 2021 na mag-issue kayo bago kayo mag-issue ng moratorium. So parang magic. Hindi, sir. Kasi po, nung nag-issue po ng memo circular conducting the SEC moratorium, sinabi po na ang cut-off date is November 2, 2021. Pero effective November 5, 2021. Sir, ang nangyari po doon, prior to November 2 of 2021, yung pong mga existing financing and lending company na gusto ng app, nag-over-declare po sila. Ibig sabihin, sir, kung halimbawa 5 po yung nag-online app, nag-over-declare sila. So, ibig sabihin po kahit po website nila, kahit ginagamit lang po nila for advertisement, kahit may lending app po sila na ginagamit lang nila, say for example, na yun, nag-advertisement, nagma-market, in-over-declare po nila yung kanilang declaration using the affidavit of compliance. Kaya nga po, ma'am, may mga ni-revoke din kayo in So, fairness. ang nangyari, sir... Ma'am, let me finish. Hindi yata masyado tayo nagkakaintindihan. Again, nagbigay kayo ng listing nung mag-issue kayo ng moratorium na ito ang mga registered. Nag-issue kayo
nagpalabas kayo ng listing ng mga registered online lending companies after na makapagpalabas kayo ng moratorium. You follow me so far? Okay. We have that listing. We have that numbers of online companies na existing, na allowed. Now, pagdating ng 2025, this year, merong nakasingit doon. Siyempre may mga tinanggal pa kayo doon since 2021, may mga na-revoke, di ba? 2025, merong na-add na 40 na wala doon sa original list ninyo. Okay? Wala sa original list. Pero, kung titingnan mo yung records nitong 40 na naidagdag, pasok sila doon sa bago mag-moratorium. So parang in-antedate, lumilitaw, para maging mas mapabilis tayo magkaintindihan dito. Hindi naman po, parang sir. isiningit. Sabi ko nga po, yun pong affidavit of compliance prior to the moratorium po. Sandali lang. I would like to acknowledge the presence virtually of Senator Coco Pimentel. Thank you, Senator Coco Pimentel. Okay, Nag-over-declare po sila. Actually, there are 288 as of June 2023. Teka Pero muna. po, So bago kayo nag-issue ng moratorium, nagbigay sila ng mga listahan. opo, Nag-over-declare sila. affidavit of compliance po. So bakit hindi nyo nilagay doon sa listing ninyo kung yung mga na-over-declare? Kasi po, sir, ang ginawa po namin, nung nakita po namin, dineclare mo isa ka lang na corporation, pero 5 app o 9 na app yung dineclare mo. Nung ginawa po namin, para nilinis po namin yung 5 or 9 na dineclare nila. Pag nakita po namin na website lang for advertisement po yung ginamit nila at hindi naman po nag-o-online app talaga, yung ibig sabihin, nagtatanggap ng application, hindi rin po sila nagdi-disburse ng fund. Hindi po namin qualify yun as OLA. So, tinanggal po yun dun sa over-declaration nila. Kaya nga, ma'am, marami nga po natanggal, marami nga po na-revoke. Thank you for doing so. Yes. But my point here is, confusing eh. Yes, sir. Nagbigay kayo ng listing. Sana bago kayo nag-issue ng listing, nagpalabas ng listing, kung sino yung mga registered legit sa SEC, nalinis nyo na dapat yung listahan. Hindi yung magpapalabas kayo ng listahan and then, mali pala yung listahan kasi may nag-over-declare, saka ako maglilinis. Bakit ganun kayo klase magtrabaho? Padalos-dalos kayo. Sir, kasi po, ginawa po namin din, nag-over-declare po sila. Ang ginawa namin po, sinulatan po nila isa-isa. Namin sila isa-isa. Kung dineclare po nila 5 o 10, tinatanong namin, ex-corporation, ito bang dineclare mo na over-dineclare mo na 10 or 5 ay active? Pag sinabi ho nila, hindi, 3 lang talaga dyan ang aming active. Kasi yung iba is ginagamit lang namin for marketing purposes, advertisement purposes, and therefore hindi sila active. Ginawa po namin, tinanggal po namin sila. Yun po yung dahilan kung bakit May mga na-revoke. So, hindi pa, ihiwalay po, sir, yung revocation kasi po pang sinabi pong revocation. So may mga tinanggal kayo. Opo. So nung mag-post kayo ng listing about doon sa mga registered at allowed na OLA, nalinis nyo na lahat. So sir, nung yun pong mga nagsabi po na ay dinidevelop pa namin yung app pero dinideclare na namin para umabot sa moratorium. Dinidevelop pa namin siya. Pagka completely developed na siya, isasabihin namin na active na. So ganun sir, nung nalaman namin dineclare pala niya 10 o 5 o 3 pero ang active lang dyan ay 1, 2. Tinanggal po namin yun, sir. Pero po lahat po yun pasok po sa moratorium. May affidavit of compliance po sila. So this is what you need to do from now on. Magpalabas kayo ng bagong listing. Kasi may moratorium ng kanyo kung sino-sino yung mga registered sa SEC para malaman ng taong bayan. Para dun sa mga mangungutang, they can always check the SEC website na, ito pala, hindi naka-register. Hindi ako utang dito. Ito naka-register. They can always go to your website. Tama? Yes, sir. But, pero this time yung malinis na. Sir, I am really
assuring the public that all the OLAs that are being listed in the SEC, recorded pala po in the SEC website, are really the OLAs that were declared prior to November 2, 2021. Meron po silang affidavit of compliance, sir, na on file with SEC. Wala naman tayong problema kung sa affidavit of compliance. Of course, kaya nga sila nagpa-register. Hindi nyo naman papayagan na makompleto yung registration nila hanggang sa ma-approve kung hindi sila compliant. Common sense lang naman, ikaw naman. Yung sa akin na magpalabas na kayo ng listahan dito na hindi na confusing to make sure na kapag nagpalabas kayo, ito na talaga yung totoo, ito na talaga yung number at wala nang dadagdag dyan. At nalinis na namin yung mga nag-over-declare dyan. Yung mga dating nagsasabi silang on process pa yung another apps, na-approvean nila namin, ito na lang talaga, stop na. Huwag yung 2025, sabihin natin, halimbawa, ilan ba ngayon sa 2025? Sige. Ngayon pong 2025, yung financing and lending companies po na Sa may online OLA. lang, sa OLA lang. Opo, may Ilan? OLA po to. Mixture po ng financing and lending. 117 po. Kasi Sa OLA? po, opo, na meron po silang 181 OLA platforms. Okay. So, ayoko na madagdagan pa yung OLA platforms pagdating ng 2026 at magiging 300 yan. You know what I'm saying? Oh, yes, sir. I got it. So, therefore, dapat meron kayo monitoring to make it easier for us to understand Yes, each sir. other. Opo. Opo. Okay. Thank you. May gusto kayong tanong? Sanwin? Thank you, Mr. Chair. To the SEC, ano bang qualifications para maging isang OLA? What are the basic qualifications? One, for you to have an OLA, you should be, the corporation itself should be registered before the Securities and Exchange Commission. That's number one po. Number two po, kailangan po, meron po silang secondary license. So, meron pong certificate of incorporation, sir, yung famous kulay green na certificate. And meron din pong license. Pero, meron pong mga instances, yung license po, pag sinabi ko pong license, ito po yung secondary license, certificate to operate as a lending, or, hindi ho pwede magsama dalawa, certificate to operate, certificate of authority to operate as a lending, or certificate of authority to operate as a financing. That's the second, ano po. How about The third po, meron pa pong pangatlo, sir. Pangatlo po, kung mag-o-OLA po yung dalawang yun, kasi pwede naman po sila mag-operate nang yun lang dalawa yung requirement nila. Pero po, susunod po na requirement, kung gusto nilang mag-OLA, kasi nga parang premium po yun eh, kailangan po recorded po sa SEC yung kanilang OLA. So, noon nga po, kaya nga po yung moratorium, dun po sa moratorium no November 2, 2021 at nag-take effect November 5, 2021. Doon po, pinadeclare po lahat ng OLA nila. So, example nga po kanina, sabi ko, isang lending company, nag-declare siya ng 10 o 5 OLA. Application po yun. Yun, sir. But meron bang qualification in terms of capitalization? Yes, sir. For ordinary For OLA. wala po. Wala po. That's the problem kasi anyone can put up an OLA eh. Kahit sinong Poncio Pilato pwede magtayo ng OLA dahil walang minimum capitalization. Diba? In BSP, pag nagtatayo ng whether fintech or other licenses, mandatory na yung minimum qualification to know para ma-assure tayo na legitimate lang yung pumapasok sa ganun na negosyo. But with OLA, walang ganun na requirement. So anyone, anybody can put up an OLA and register with the SEC. Yung mga sinabi mo kanina, attorney, these are documentation eh. So Opo. madali lang 'yon. Pero yung lack of capitalization, yan ang nagiging butas kaya napakadaling magtayo ng OLA. Imagine mo meron kang 117 OLAs. 117 for corporations For po, doing corporation. 181 OLAs. Ang suggestion ko, it's about time to put higher bars and minimum requirements in terms of capitalization pagdating sa ganitong mga OLAs. Dahil napakadaling mag-set up ng OLA, magpa-register, at yun na, umpisa ka na magpautang-utang.
Wait, Sir, may I kumakasing. react? Ma'am, okay. So, ngayon ko lang nalaman na wala palang requirements as far as amount is concerned. So, So, kung halimbawa ang pera ko lamang, capitalization ko is 1,000 at mag-register ko sa SEC, no problem, lusot ka kasi No, sir. Sabi Ano mo po, kanina, wala. yung brick and mortar po na sinasabi ko, para makapagtayo ka ng financing company, at least 10 million po. For lending po, at least 1 million. Pero po, pag halimbawa, mag-o-ola na po kayo, hindi na po siya nire-restrict na, ay, kailangan mo 100 million. Wala na pong ganun, sir. Yun po yung sinasabi ko kanina. So, si Financing Companies Act po of 1998, provided that the financing companies for the Metro Manila and NCR and first class cities po should have a capitalization of at least Teka 10 muna. million po. di ba, alam mo, yung isang OLA Apa. o company, whatever the name is, sabi mo, walang requirement kung magkano amount. Pag po nakuha na po nila, sir, yung lisensya. Pag nakuha nila Oho, lisensya, yung CA po, Certificate of Authority ng to isang Operate. corporation, Opo. and then mag-open siya ng OLA. Opo. Okay. So bago siya mag-open ng OLA, meron nakalagay na capital doon na kailangan. Pag, ang sir, yung sinasabi ko, na-reach lang nila po yung dalang requirement, Certificate of Incorporation tsaka CA. Doon po, pag bawa ho, lending company, 1 million po. So, ibig sabihin po, bawa, ay, ayoko muna, hindi na ako mag-oola. So, 1 million lang po ako. Pero kung halimbawa po, gusto po ng lending company na mag-oola na siya, meron na po siyang registration tsaka lisensya. Ibig sabihin po, kung gusto niya na mag-OLA, assuming na pasok siya dun sa moratorium, hindi na po siya i-require ng higher than what is required at the onset. So halimbawa yung isang company, lending company, at nag-decide siya mag-OLA, 1 million yung kanyang capital. Kaso ang gusto niya, magtayo siya ng 3 OLA. Okay lang pa rin yung 1 million na capital? Sir, per existing regulation, sir, yes, unless you will establish a branch office. Bakit napakababa naman? 1 million lang. Karamihan sa mga, sabi mo kanina, di ba, yung iba, 5, 6 na naka-apply and then naka-pending hanggang sa maaprubahan. Bakit 1M lang? Lending company ka. 1M lang yung inyong capitalization na required. Yun po yung ni-require ng Lending Company Act of 2007 po, sir. So nasa batas natin Nasa yun. batas po, sir. Pati po yung financing po of Financing Company Act of 1 million lang ang 1998. allowed. Then that has to be revisited. That has to be amended. Grabe naman. Kaya pala kahit na sino-sino na lang, sabi nga ni Sen Win, kahit na sinong Poncio Pilato, kaya magpatayo ng OLA. Actually, sir, our Napakababa. SEC is in the process of revisiting the 2 antiquated laws, sir. Napakatagal na nga yan. Yes, So it has to be changed. Actually, sir, may TWG na form for revisiting the financing law and the lending law po. And we are planning to codify the provisions to see to it that it goes with the trend po. Kaya International. nga alam mo dahil dyan sa, well, hindi nyo siguro kasalanan dahil sabi mo may lending act. Nabuhay Sen Win yung tinatawag na TAPAL system. Alam niyo yung ibig sabihin ng TAPAL system? Alam niyo po Doon yan? sa YouTube po naintindihan ko po yung mga lending kasi nanonood po ako ng YouTube ng mga Very borrowers. good. Yun Very pa, tapal po, yun po yung inutang nyo dito, ilalagay dito, pambayad dito. Tapos uutangin na naman dito, pambayad dito. Ganun po yung intindi ko ng Yes, tapal, kunyari sir. nakalimang utangan, utang from say company OLA A, ipapasa kay OLA B, bibili ni OLA B, ipapasa kay OLA C, D, E. Isa lang may-ari niyan, isang lending company lang. Yun dapat na-screen nyo na monitor nyo na hindi nyo dapat pinapayagan kasi in the end, tumataas yung interest. Umikot na eh. So, those are the things that you should have monitored and did not let happen. Sir, under existing regulations po, for as long as the incorporators were able to meet the requirements po of the law, whether it's lending or financing, and they were able,
nagtatagalog. Nakuha po nila yung yung Certificate of Incorporation at saka po yung CA. Oo nga, ma'am. Sige, Opo. sabihin natin compliance sila. Nakuha na nila yung compliance approval. Pero kung nakita nyo na nagagamit, na nabubutasan kayo, nagagamit bilang panluloko, scam, then do something about it. Magpalabas kayo ng memorandum circular. Mag-usap-usap kayo na para ma-stop, na para hindi matuloy yung ganong klaseng scam. Kasi nagiging scam na di ba? So, ang sinasabi nyo lang, kasi inalaw yan may batas tayo at merong in place na system tungkol dyan. I-allow nyo na lang, then hindi dapat. We will take a look at that, sir, and study it further po. Opo. Exactly, Opo. that's what I'm trying to say. Yeah, you may continue po. Sen. Thank you, Mr. Chairman. Attorney, ang OLA ba is a separate corporate entity? Hindi po, sir. Hindi po siya separate. Para po siyang, naka-anchor po siya dun sa lisensya na nakuha noong lending or financing company po. So, ang lending, ang capitalization ng financing is 10 million, you mentioned? Opo, minimum ang po. lending is 1 million. 1 million po. And kung lending company ako, I want to put up an OLA, kailangan ko ba mag-incorporate ng separate company for that OLA? Hindi po, So, sir. si OLA is riding on that Yes, sir. riding on that lending capitalization. Opo, kasi po noong 2007, sir, wala pa naman pong lending online. Yun po yung hindi na foresee ng law. So, yun po yung, nakikiride lang po yung mga app dun sa kanilang lisensya. Correct. Unless, of course, sir, yun pong kumpanya, nag-establish po siya ng branch office. Kada branch po ng lending company at saka financing company, isa pong lisensya. So, kung halimbawa po, nag-branch po sila ng 10, 10 capitalization po yun, 10 lisensya po ang dapat makuha nila sa SEC. Ang isang lending company can put up multiple OLAs? For now po, prior to the moratorium, yes, sir. So prior to the moratorium, isang lending company pwede siyang 10 OLA. Opo. Ang capitalization niya 1 million pa rin. Minimum, sir, yes. Minimum. But that's the Opo. of course. So talagang hindi natin mahihinto itong mga fly by night unscrupulous OLAs dahil ang liit ng capitalization. Kung isang lending company na 1 million ng capitalization, magpapatayo ka ng 10 OLA, so 100,000 lang per OLA. You're right, sir. Because nga nung 2007 passage po ng lending company act, wala pa pong online. So as a stopgap measure, ano ang ginawa ngayon ng SEC? Kasi nagiging rampant na ito no? And we cannot wait for the new law to be updated. So as a stopgap measure, aside from the moratorium, narinig ko sabi ng ating chairman na may moratorium tayo. Ano pa ang ginagawa ng SEC? Sir, marami pong ginagawa ang SEC na hindi alam ng publiko. Number 1 po, noong July 2023 po, nagkaroon po ng order, ako po yung nakapirma, pinablish po sa SEC website. Sinasabi po na lahat ng financing and lending companies na nag-oola ay kailangan mag-register sa CIC. So that's number 1 po. And of Ano yung course, CIC? it's a Credit Information Corporation po. It's a GOCC created by CISA po. And what does it do? Yun pong mga may financial products and services po under the Financial Consumer Protection Act. Kailangan po mag-register po sa kanila para po yung mga corporations na yon nagre-report po sa kanila monthly on the yung mga credit po ng mga borrowers kung sa SEC po yon, sa financing and lending. So financing and lending po, kasi po marami pong government agencies ang sakop ng financial consumer product and services. So sa isa po doon sa government entity na nasakop nun. Yes, SEC po. So si SEC po, ni-require po natin lahat po na nag-oola na magbigay mag-register sila sa SEC para additional measure po yon. If in case po na may mga borrower na hindi nagbabayad ng tama, hindi either yung amount due or yung deadline hindi ho tama. Ang ginagawa po ng CIC is kinukuha ho nila per records yun lahat.
it will have an effect po on the credit rating. That's only one. So yung CIC credit rating lang ang monitoring nila. Opo, meron pa po, sir. Nag-financial literacy rin po kami. Marami po kaming financial literacy. Opo. Para sa mga borrowers yun. Yes po. For the borrowers, yun pong dapat nilang tignan, tsaka ang dapat nilang gawin before, during, and after. Okay. Ano po yung number 3? May sumunod po, meron po kaming, na-enact na po yung FCPA. Because of that, ano po yung ibig sabihin ng FCPA? Financial Consumer Products, Financial Consumer Product and Services Act po. Okay. FCPA. So because of that po, nag-issue po ang SEC ng Memorandum Circular noong 2019. Sinasabi po na ito yung unfair debt collection na yun ang nangyayari. So in-enumerate yan, ito yung mga bawal gawin ng isang financing and lending company sa paniningil as a general rule. Ibig sabihin so all these things so far that you've mentioned, CIC, financial literacy, FCPA for the consumer, which is good. Okay. And meron pa po, sir. Nag-walkthrough po kami. Ibig sabihin po ng walkthrough, isa-isa po naming tinatawag yung mga nag-oola. Lalo na yung mga most complained po. Isa-isa po namin tinatawag. Mas priority po sila sa tinatawag namin. Of course, meron naman din pong mga good players. So, tinatawag po namin sila para po, tanungin po sila, pinade-demonstrate po namin sila sa ganitong klaseng room, maliit lang ng konti. Patingin nga, pahiram po ng telepono ninyo, i-download nyo po yung sariling yung app, at titignan po namin yung terms and conditions ng mga na binibigay ninyo sa borrowers. So, tinetesting po namin. Tapos po, yung iba pong i-implement namin pursuant to FCPA, ay tinatanong din po namin. Isa po doon yung cooling off period. So, under the rules po, FCPA, ang mga borrowers po ay binibigyan ng at least 72 hours within which mag-isip po sila to establish the suitability and affordability po rule under the FCPA. Meron pa po? Meron pa? Opo, madami, sir. Sumunod, sir, yung mga na-revoke po namin or na-suspend po namin. Sumusulat din po kami sa Meta, sa Apple Store, tsaka sa Google Store. Kasi po, meron pong mga talagang fly-by-night na mga app na wala po silang recording sa SEC. Pag Okay, nakita stop po namin right yun. there. Once in a while, I'll interrupt. Yes, sir. So, ma'am, sandali lang. Marami pa tayong topic, hindi lang ikaw ang topic namin. Yes, I'm thank sorry you, sir. to say that. So, kung gano'n, meron kayong monitoring. Opo. Nakipag-coordinate kayo sa Meta kapag nakita nyo na ito'y na-revoke na, dapat wag nang payagan Tsaka po pag hindi po recorded, pag sir. hindi recorded, wag nang payagan Yes, na makapag-advertise online. Opo. Bakit itong Solomon Finance, operated by Sun Prime Incorporated, which is no longer on the SEC list of original OLAs but remains available for download? Ano yun? Salmon Finance, operated by Sun Prime Incorporated. Ayan, Sir, Salmon Finance. nag-amend po from homeowner loan naging Sun loan po. Nag-amend po sila ng business plan. At ngayon, OLA na sila. Hindi, sir. Under the moratorium. Sir, opo, under the moratorium po, inaputan po sila ng moratorium, sir. Meaning, so pasok sila before the moratorium? Opo. Kasi sir, pag nagbago po ng pangalan, sir, like halimbawa po, si X Corporation gusto na niya ngayon pangalan, hindi na X Corporation, gusto niya na ng Y Corporation na siya. Pero ba't yung pinayagan yun? Sir, kasi Kahit kung nagbago siya. Under the rules po, pwede naman po. Kasi dati hindi naman siya OLA, di ba? So, although registered yung kanyang company, yung mother company niya, so ngayon, wala pa siyang OLA noon. And then, gusto ko na palang mag-OLA ngayon. So mag-oola siya dahil yung kanyang original company pasok pa before the moratorium. Sana pag gano'n, hindi niya papayagan.
nung wala pa moratorium, wala pa kayong OLA. So ngayon, after the moratorium, magbubukas kayo ng OLA using that company registered before the moratorium. Huwag sana kayo pumayag. We will revisit that, sir. Pero po kasi under the rules. Pag natin, No, ma'am. Kanina ka pa under the rules. Puro ka under the rules. Palagi ka na, kung gusto maraming parang, kung ayaw maraming dahilan. Ang dami niyong palagi binibigyan na dahilan sa SEC. Magkano ba? Sir, wala nung ganun. Hindi, ma'am. Alam mo, hindi lang itong hearing. Sa mga susunod na hearing, i-expose ko ilang mga kalukuhan niya sa SEC. Kasi, Come sir, on. Sir, kasi po, ang No, ito na nag-handle naman. Very simple na to. Huli na kayo eh. O nag-register itong company na ito, itong Salmon Finance, okay? O Sun Prime Incorporated, they registered. Right? As a lending company, wala silang OLA. Tama? And then, sige, tumingin ka, tingnan mo yung kasama kasi ko. po, hindi ko po memorize yung database. So, Hindi na nga, Sun Prime, basta Sun Prime Incorporated, they registered ito sa SEC, okay, even before the moratorium. Tama? Para mapabilis tayo, para ma-follow mo ako. Para tayo opo, magkaintindihan. tama po. And then, pagdating later on, nagkaroon moratorium sa nung 2021. Ngayon, itong recently lang, gusto nilang mag-OLA na itong Sun Prime. Gusto na magbukas ng OLA. Nagbago sila ng sistema, nagbago sila ng pangalan, whatever, yung mga binago nila, para makapag-OLA sila because gusto nilang rumide kung ano yung trending. Pinayagan nyo? Dapat hindi. Dapat kung gusto mo nag-OLA, noon pa lang dapat bago moratorium, doon pa kinabukas ng OLA. Pero too late na, magbubukas ka ng OLA, may moratorium na, hindi pwede. Ano? Meron? Sige, magpalusot ka pa. Sir, Ganun hindi po ako nagpapalusot, nagtatanong lang po ako ng database. Hindi nga kayo nga dyan sa SEC. Kasi, Diba? sir, Kasi ma'am, yung- very simple eh. Hindi nyo pinayagan. Yung lisensya po, sir, I ibang know. department po ang nag-handle. Okay, Hindi po ibang financing and Di, lending. naghugas kami ka, nagponsyo pilato ka. Kasi madam, very simple lang to. Nung bago mag-moratorium, wala silang application for OLA. Tama? Okay, itong mother company nila, which is Sun Prime. Ngayon, after the moratorium, nakapag-isip-isip sila na magandang OLA ngayon, itong trending, madaling kumita ng pera dito. Okay, magbukas tayo ng bagong unit natin o bagong branch o whatever you call that para tayo makapag-OLA at gagawa tayo ng konting adjustment dyan sa SEC. At inuprobahan nyo? Sana hindi. Sabihin nyo na hindi na pwede kayo mag-OLA kasi nga yung OLA may moratorium na. Although yung Sun Prime, yung mother company ninyo, yes, registered before the moratorium. However, magbubukas kayo ng OLA ngayon, after the moratorium, hindi na pwede. Huwag nyo gamitin yung registration ninyo before the moratorium. Ikaw naman, ma'am. Sabihin ko lang po, sir, 3 pong department ang nag-aano ng OLA. Yung first po na department, yun sila po yung naglilisensya. Okay nga, pero SEC pa rin yun. Opo, tama po. So, ang ginagawa mo so lang, titignan ko po kung paano po nangyari doon. Tinutulak mo sa ibang department. Titignan ko po kung anong nangyari doon, and we will officially reply what happened to that corporation po. And we will present to you the documents. Thank po. you. In other words, I want it canceled. I want Yes, it sir. revoked. Opo. Kasi nalusutan kayo eh. It's either sinadya nyo or nalusutan lang kayo. We will check with that department, sir. Thank you. Thank you. And supply the necessary documents po. Very good. Thank you. Go ahead, Sen. Thank you. Win. Attorney, ilan ang sabi niyo merong 117 outstanding ngayon, correct? Yes, sir. Tama. Ilan na ba ang na-revoke ninyong Certificate of Authority? Ilan ang na-revoke na Certificate of Authority? For the revocation of the Certificate of Authority po, 2,081 lending firms na ito po yung mga unregistered lending firms po. Ilan? 2,081. 2,081? Opo. Dami ah. Anong time frame to? From 2017 until 2025 po.
These are financing firms. Combination po ng financing and lending. Ilan Na wala po silang, hindi po sila registered sa SEC. Ilan dito ang OLAS? Nasaan? Sir, sandali lang po. Ilan dito ang OLAS? Ganong karaming fly-by-night sa nag-ooperate sa bansa natin? 2,000? Opo, yun po Actually, yung hindi sila mga fly-by-night dahil may certificate of authority sila eh. nakalagay po dito, unregistered lending firms po sila. Ibig sabihin, sir, illegal po yung operations nila. Pero meron silang certificate of authority. Yung iba po talagang wala. So anong renevoke nyo kung wala silang certificate of authority? Yung articles of incorporation po, meron po silang certificate of incorporation pero wala po silang lisensya. Okay. Okay. Kasi sir, yung iba nang galing sa DTI prior to 2007. Okay. So ilan dito ang OLA dito sa 2,000 na renevoke? Do you have that data? Sa ano po, wala po kaming data, sir. We will provide po the data. Ilan ang after revoking your certificate of authority, after revoking yung kanilang registration, ilan ang nakasuhan ng kriminal at napakulong? For the 74 numbers of conviction for violations of Lending Company Regulation Act of 2007 as of June po 2023. 74 convictions. 74 po. 74 convictions. Opo. How many individuals are those? Ay, wala po akong data nun, sir. Does it mean in conviction man sinasabi nyo? Does it mean nakakulong to? Pag conviction po, sir, it's a criminal case and therefore certain individuals were convicted. Sir, ang 74 individuals daw po ang sinabi dito sa 74 prosecution po. individuals Opo. ang nakakulong ngayon? Or mayroon pang appeal yan? Conviction, sir, Because iba yung renevoke madali yung revoke Apa. Ang gusto namin malaman, out of doon sa renevoke, ilan ang nakulong na individuals. Because that's the only way mahihinto natin itong nangyari kung merong certainty in terms of jail time. So, sir, per is conviction po, ang judgment po ng korte ay fines for the individuals. So na-fine lang sila. Yun po yung judgment ng korte. Wala ba itong imprisonment? 'Di ba merong imprisonment rin to? Sa third offense? Meron pong kasing under the rules, may imprisonment po, pero po may discretion po kasi yung judge kung ano ang gusto niyang ipataw na penalty. Or po kasi yung ginamit na wording under the rules. So in other words, walang nakulong. Lahat puro penalty. Yun po yung wala pong nakulong. I think we should sama nyo na sa inyong due diligence and TWG harsher penalties and prison time. Kasi kung hindi, wala talagang, and this goes to all the financial crimes na nagagawa. Dahil kung walang imprisonment, walang natatakot eh. No, tuloy-tuloy lang yung pangyayari. Meron, sir, kaya lang po yun nga discretion po ng correct. judge. So, i-amendahan na natin yung batas para gawin mas mahigpit pa. No, that's the point I'm trying to make na dapat meron talagang prison time para matakot yung gagawa ng hindi maganda. Sama nyo na. Meron naman kayong TWG ngayon. So, include that in your TWG. Yes, sir. We will do that. Thank you, Sen. Win. Balik tayo ulit sa Sunprime, attorney. Sabi nyo, itong hawak kong listahan as of March 18, 2025, listahan ng mga registered sa SEC. Wala rito yung Sunprime.
At wala dito yung, ano bang, sabi niyo nagbago ang Sun Prime ng pangalan. At anong pangalan noon? Binago ng Sun Prime. Kasi para sa inyo, before the moratorium, meron ng Sun Prime. And then nagbago ng pangalan. So ano yung bagong pangalan ng Sun Prime? Para tingnan ko rito. Maging yung salmon, wala rin dito. Sir, yung salmon po, yun po yung makikita sa database ng SEC. Hindi nga, ma'am, dyan ka na naman eh. Di ba, itong salmon, under siya ng Sun Prime. Because this is the lending company, tama? And then ang Sun Prime, nag-open ng salmon. Sige. Sir, ito po yung nakakita ng database po. Sir, yung si Salmon po kasi, app po siya na maraming feature. So, isa sa mga feature niya yung nagpapautang po siya. Yung portion Kaya po, na under the umbrella of Yes, whom? What company is Salmon? Sun Prime. Sun Prime po. Okay, bakit wala sa listahan dito yung company Kasi name po, na Sun Prime? sir, hindi po siya talaga yung nagmamayari ng salmon. Portion, nakikiride lang po siya sa salmon. Iba po ang may-ari ng salmon na app po. Teka muna, pero dinideklara ng Salmon na sila ay kasama ng Sun Prime. Apo, sir, pero hindi po kasi sila yung nagmamayari. Si Sun Prime po, hindi po siya totally nagmamayari nung salmon na app. Parang Well, then feature sino ang lang po owner siya. ng Salmon? Hindi po kasi siya lending, sir. Hindi nga, pakisagot lang, no? Hindi. Sino ang mayari ng Salmon? Hindi po namin, sir, alam kung check po muna. Well, then tell us right now, sino mayari ng Salmon? Kasi wala sa listahan dito ang Salmon. Kasi sabi nyo kanina, under Sun Prime at nagpalit ng pangalan Sun Prime, nagpalit ng We will check the GIS, sir. nagpalit ng system, business ng business system. We will check the GIS. Kaya nga, it's either nalusutan kayo o pinayagan nyo makalusot sa magkanong kadahilanan. O baka ang iniisip ko dyan, baka meron dyan sa inyong sa SEC, sorry wala namang tinutulong tao. Baka meron dyan sa inyong sa SEC, kasosyo na dito sa mga OLA na ito. Nagmamayari na ng OLA. Kaya pinayagan nyo na para makabuti nagsidami. Good example itong Salmon, Sabi nyo, Sun Prime, okay, kaya lang bago ng business model para mapayagan, makapasok pa rin doon sa tinatawag nyo moratorium, before the moratorium, and then nag-open ng OLA under Sun Prime with a different name na. Pero Sun Prime is not in this new list of registered lending companies sa SEC. Not even Salmon. Ngayon, nautal-utal tong kasama mo, Madam Attorney. Let's see. It's either nalusutan kayo o sinadya nyo malusutan kayo at may dahilan kung bakit sinadya nyo malusutan kayo. Ma'am, maglinis kayo. Sir, we're doing that po. Keep And we're doing that. continuing, sir. At yung sinasabi nga ni Sen Win, dapat may mga makasuhan. You show it to us. You let us know na may mga nakakasuhan, na may nakukulong. Kasi kung puro kaso lang ng kaso, tapos napupunta pala sa areglo, lalong magtataasan ng kilay na maraming mga kababayan natin. Dapat, pakita nyo sa amin sino yung mga nakasuhan, ano na yung status ng kaso, ilan na pong nakulong, ilan ang na-convict. Meron ba? 74 convictions po per ano nga. Kaya lang po, ang sabi nga po, at the discretion of the judge, ang judgment po ay penalty. Korte po ang Okay, sige, wala na tayo, labas na tayo doon. So may mga conviction. And then give us a list. So yung mga na-convict, yung ba'y pinapublish sa website nyo? Opo, sir. Okay, they should be published para mag-serve as warning doon sa mga gustong manloko pa. Diba? Actually, sir, hindi lang po sa website pinapublish, pati po sa Facebook ng SEC. Very good. Now, unless kung may question pa si Sen, sa akin tungkol pa rin ito sa sa OLA. Wala kayong ginagawang monitoring tungkol sa way na maningil itong
mga OLA. Kasi ganito yun, no? Alam na natin yung TAPAL system. After na ma-exhaust na nakaikot sa TAPAL system, let's say sabihin 5 TAPAL. Sa TAPAL 1, ipapasa sa TAPAL hindi nakabayad, bibili na kunya ni TAPAL 2 para si TAPAL 2 na ang mag-continue, maningil doon sa, maski sabihin nila interest na lang, pero tataas na ng konti, papasa ka 3, 4, 5. And then pag na-exhaust na 1, 2, 3, 4, 5, ipapasa nila sa collection agency. Tama? Bibili ng collection agency o depende kung ano mapag-usapan, yung utang. Ito ngayon, ang pinirmahan ng umutang at binigyan niya yung kanyang mga information ay doon lang sa OLA. Ngayon, itong collection agency, napasahan ng mga personal information na wala naman siyang pinirmahan. Wala naman pinirmahan dito yung nag-loan sa collection agency. Why is it happening? Why do you let it happen? Sir, actually, meron po kaming pinadeclare sa mga nag-oola na lahat po ng third-party service provider po nila kailangan ma-declare sa SEC at ipinablish po namin yun sa website ng SEC tsaka sa Facebook. Yes, ng nandun na SEC. tayo ma-declare, pero Kasama po dun, sir, yung liability ng mga mababagsik maningil na TPSP. no, pero ang ibig sabihin, halimbawa, kayo po nag-loan Aha. sa OLA at hindi po kayo nakapagbayad sa OLA hanggang sa inabot ng ilang buwan o even sabihin natin taon. Ngayon, ipinasa po ng OLA yung inyong utang sa collection agency. O then, siyempre, yung collection agency, hawak na niya lahat ng mga important personal information tungkol sa iyo. Tama po. Na wala ka naman binigay na pahintulot sa collection agency na magkaroon ng mga important information mo, personal information mo. Di ba dapat bawal yon? Bawal po yun. At saka po solidarily liable po yung mismong nag-oola sa TPSP po nila. Exactly, and that is happening even while we speak. Tuloy-tuloy Meron na nangyari po yan. kaming mga na-penalize, sir. In fact Well, then po, penalize everybody. Kasi lahat nagpa-practice yan. Lahat ng OLA pina-practice yan. I'm telling you right now. yes, in fact po, mga directors at saka officers po ng mga nag-oola ay pinipenalize din po ng SEC administration. Then therefore, you have to penalize everybody. Kasi that has been a common practice. Kaya nga sabi ko, magugulat ka na lang, itong mga naglo-loan, alam na ng lahat ng mga kaopisina nila, kamag-anak nila, kapitbahay nila, tungkol sa kanilang buhay. Kaya nagagamit yun sa pananakot. Alam ko dito ka nakatira, yung anak mo dito nag-aaral, pupuntahan namin, dukutin namin, kidnapin namin, patayin namin. Saan kuha ng collection agency yon? Doon sa OLA. Pinasa ng OLA. Di ba? O, dapat hindi nangyari yun. Unless kung itong si nangutang, pipirma doon sa collection agency. Na sige, payag ako ibigay sa collection agency ang mga important information ko, personal information ko, pero walang ganoon nangyari. Nagugulat na lang sila, alam na agad ng collection agency. Yan, trabaho niyo yan. Dapat na-monitor niyo yan. Opo, namomonitor naman Well, po, kung sir. na-monitor niyo, Nape-penalize po sila, hindi lang po yung then penalize kumpanya. almost all Yes. OLAs because Yes, sir. almost all OLAs are doing this. It has become a common practice, ma'am. Opo, hindi lang po siya corporation, pati po yung third-party service provider at saka po yung directors and officers. Alam mo, nakakatakot yan, pati yung mga anak dinadamay. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang anak, nag-aaral yung anak mo. Alam ko kung saan pumupunta yung mami mo. Dinadami na buong pamilya. Kasi mga personal information yan, kasi pag-apply mo ng loan, name of spouse, children, work, etc., telephone number. O pag pinasa sa collection agency yan, na hindi naman pumirma itong nag-utang na pwedeng maipasa sa ibang company yan, collection agency, gagamitin yun para panakot. Tawagan kong boss mo, tawagan kong kapitbahay mo, magugulat ka na lang. So, do not let it happen again. So, anong plano nyo dyan? Sige nga. Doon po sa unfair debt collection practices po. Actually, sir, nag-database din po kami ng mga cellphone numbers na ginagamit for OLA, yung mga nag-unfair debt collection. Meron po kaming database nun. Nag-attempt po ako magpadala noon sa mga telco. Kaya lang po,
meron pong study na nagpalabas na kailangan daw po mag-file ng case sa court and the court will issue the necessary order. So because of that, medyo umatras po ako. So pero isa po yun sa pinupush ko, yung mga na telepono na nagamit, yung numbers na nagagamit po. Sandali, I have to interrupt you. May binigay sa akin na information na nakaka-high blood. Hindi ko alam kung mga high blood ako, malulow blood ako nito. Circular number 18-2019. Circular number 18-2019. Look it up sa circular na ito. Section 2, Confidentiality of Information, letter D. Pinapayagan ng SEC ang OLA na i-share sa collection agency ang mga personal information ng kanilang mga kliyente. Ma-high blood ba tayo nito, ma'am, o ma-low blood? Meron Sino po bang kisang kasing nag-issue nitong circular solidary liability po kasi ang third party. Para po siyang agent, sir, ng OLA, yung third party service providers po nila. Agent po. No, the collection agency is different from the OLA kasi yung iba ang license ng it's different animal. Yung OLA, iba ang SEC registration niyan, iba ang BPLO registration niyan, totally different. And hindi ang collection agency, ibang may-ari niyan, may-ari niyan. Totally different. Why would you allow the OLA sharing the private information, personal information of their clients to the collection agency, which is a different animal, at meron pa kayong circular order dito? And sino nag-approve nitong circular order na ito? Ano po yan? Yung parang partnership po yan nung TPSP at saka nung corporation po. So meron po sila ang kontrata na sinasabi, ikaw ang magtaga-kolekta ko ng ganitong mga utang. No, ma'am, dapat din nyo napayagan. Dapat, Okay, ang sir. OLA mismo, magkaroon sila ng collection unit if Meron they want to. O yung- then, ba't nila pinapasok sa collection agency? No, ma'am, pinapasa na sa collection agency. It's a fact. Yung iba po, sir, kasi may in-house. So, ibig sabihin, sir, kung hindi sila nag-declare ng third-party service provider, in-house po nila ang nangungulekta. Baguhin niyo po itong circular order sige ninyo. po. Change this. I want this changed right now, ora mismo. Anong klaseng circular order ito? Papayagan nyo na maipasa sa third party yung mga personal information? Yeah, go ahead po. Mr. Chair, on the same topic, no, I saw a report from the National Privacy Commission that in 2019 there were about 1,642 complaints. Andito ba NPC? Is NPC here? Wala. Anyways, it was nagsumbong yung mga tao, 1,642 of them, to the NPC because ang kanilang sumbong, yung personal number at information na ibinibigay nila, no, sa pamilya nila, sa ibang nila, ay ipinapasa sa ibang mga entities. Yung pag pumapasok sa kontrata, ito in this case pag-utang, yung kanilang pagbibigay ng information is only from the applicant to the OLA. Pero itong OLA, sabi nga ni Mr. Chair, pinapasa naman sa ibang entity. Pero ang agreement natin, tayo lang dalawa ang magbibigayan ng information. So because of this, maraming nag-complain ngayon sa NPC because nga pinapasa-pasa yung kanilang information. Ngayon, I want to know, tama si Mr. Chair, I agree with him, bakit pinapayagan ng SEC na ipasa yung personal information to other entities? Very strict ang ating privacy laws na ang agreement is between only the applicant and the OLA or the company that is lending money. Maling-mali yun Nakita ko dahil nga ang nangyayari ngayon, yung information, pati sa nanay, pati sa anak, napapasa-pasa sa ibang entities. Yung sa tapal-tapal system. Napapasa pa sa iba. Sa apps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pumirma lang yung applicant doon sa 1. Yeah. Napasa kay 2, kay 3, kay 4. Wala na siyang pirma doon sa 2, 3, 4, 5. Again, sabi mo kanina, namumonitor niyo yun. So, bakit? Anong ginagawa niyo tungkol doon? Meron ba, attorney, paglabag to sa privacy laws natin?
Because from what kami sa pag-aaral namin, it's a clear violation ng privacy laws natin kasi information ko na ginamit ko mag-apply na ipasa sa ibang entity na wala namang kinalaman sa akin. Sa akin po ay dapat may consent po yung kung sino man yung nagbigay ng private information. Correct. Walang consent eh. Wala naman ako consent to the collecting agency. Kasi sir, yun pong mga app po nung iba, hindi na ho nagbabasa yung borrower. The fact po na siguro sa higpit ng pangangailangan nila ay sa sobrang nag-press for time po sila, yung iba po pindot ng app. So agree lang po sila ng agree, otherwise hindi po sila makakautang dun sa OLA. But yung modus na ginagawa nila based sa mga research namin ni Mr. Chair, yung personal information na yun ang ginagamit against the borrower. Yun ang ginagamit, yun ang weapon nila, yun ang kanilang armas against the borrower. So unknowingly, nagbibigay ka in good faith ng information, pero gagamitin sa'yo yan sa mga susunod na panahon. That practice, that modus should be stopped. And that's a violation of our privacy laws. We'll take action on that, sir. Thank you. Okay. SEC Memorandum Circular Number 3 Series of 2022 implementing BSP Circular Number 1133 Series of 2021. Ceiling on interest rates and other fees charged by lending companies and online platforms. Magkano ho ba ang ceiling ang allowed na interest rate pwedeng ma-charge ng isang OLA na registered po, legit registered po sa SEC? Sir, may qualification po yung memo circular implementing BSP circular. Ang utang po ang premise po nun, ang utang ay 10,000 and below. How much? Pesos. How much? Yun po, 10,000 and below po na magkano utang. ang interest pag 10 allowed? So, 15? assuming po na comply lahat ng interest at less than 4 months po siya, ang interest po, maximum po is 15% po. 15%. Pag 10,000 and above, Hindi na po, pag 10,000 and above po, hindi na po sakop ng circular, sir. exactly. So, ibig sabihin, to sawa na. Ganun nga po ang nangyayari. Exactly. Kung gano'n na nangyari, so anong ginagawa ninyo? Sir, meron po kasing batas dun sa na monetary board po ng BSP ang magde-determine ng interest rate sa market. So, ang sabi po dun sa batas is kailangan daw po the monetary board in consultation with the SEC and the market and the industry should make a study on how to do the interest. Then kayo dyan sa SEC, did you say something sa monetary board at sa BSP na something has to be done dito kasi 10,000 below, okay, 15% pwede mag-charge up to 4 months. Paano yung mga more than 10,000 o 100,000, they want to sawa na, wala na? Yes, actually. Or did you yes, we say have something moves. to that sa We have moves po. Kaya nga po nauso yung impact evaluation report ng lahat ng financing and lending companies regardless of nag-o-OLA ka o hindi. Ano po yung impact evaluation report? Ni-require po siya ng BSP na sabi po nila prior to pandemic, during pandemic, and after pandemic, meron pong isang report na i-study po yung company, yung impact evaluation report. Nandito ba yung BSP, monetary board? O BSP? Kinaskade na po namin yon dun, sir, sa mga financing and lending companies. And, Okay. opo. Yeah, BSP, is it true? Attorney Orlando Negradas Jr., Deputy Director for Finance or Financial Supervision? Mr. Chair, good afternoon first. With respect to the market interest rates, Your Honor, that is being left to the market condition of the financial system, Your Honor. The only limit that we have right now is for the credit card, Your Honor, 3% per month. But Teka muna, what do you mean by market condition? We're talking about here sa OLA na nabigyan na ng ceiling na up to
15% pag 10,000 and below. Okay? Anong kinalaman ng market condition dyan? Sir, Naka-fix na yon. So ang sinasabi nung SEC, nakita nga nila may problema. That's why they're conferring with you and the monetary board. Kaya ako'y nagtatanong lang sa'yo to confirm kung totoo nga may pag-uusap na kayong tatlo. Monetary board kayo at saka BSP. Sir, on that aspect, sir, we will provide you with information. Right now, I cannot provide the information because I'm not on that department handling. Sino the pa yung nasa market, sir. department na yan kayo? Sino pa Right now, sir, we're the department handling the banks, supervision and examination. Okay, banks. Sige, pag-aralan niyo po. O nga pala kayo yung sa yung pagpataho ko dahil sa Yes, Your Honor. Bank na CBC. Okay. Sige, pag uwi mo sa mga kasamahan mo, pag-aralan niyo po yon. Kasi hindi maganda yung pag more than 10,000, 100,000, 200,000, 1 to sawa na yung interest rate. Kaya dyan nalulubog yung mga umuutang. Hindi na kaya, kay sobra-sobra na. Malulubog na, lampas na sa liig. Hindi na makaginawa. Now, nandito yung PAOK. Ito si Director Winston John Arcasio. May mga na-operate na buba kayo na third-party service provider? Good afternoon, Mr. Chair. Meron po, nitong nakaraang Enero po, together with the NBI, Organized and Transnational Crime Division, we're able to close down Hi-Fin Lending Corporation that operated two online lending applications. We're Okay. able to apprehend more than 134 Filipino nationals working therein. Ang 20 po doon ay naging witness po natin. Okay. So, mabilis naman ang action ng PAOK pala. In coordination with the NBI, nagtutulungan kayo. Pero tuloy-tuloy pa rin yung operation ninyo. Yes, sir. In fact, we are in the process of case build-up together with SEC and NBI. Meron pa po kaming mga tinitingnan na mga abusadong debt practices po ng mga online lending applications. I'm sure kaya kayo nag-operate dahil may mga nagsusumbong. So, Opo. ano usually mga iba pang sumbong sa inyo? Sir, meron ho tayong natanggap na mahigit 3,000 sumbong dun sa aming webpage, sa aming Facebook page. In fact, meron po tayo dito 2 biktima na kasama po namin. Ang usual na sumbong po nila, yung kanilang mga mukha ay ipinapatong doon sa mga pornographic videos, ikinakalat po yon. Meron ho kaming isang biktimang nakausap, pinadalhan po ng funeral services. Meron ho kaming isa pong biktima na pinadalhan po ng pinakalat po na di umano meron siyang warrant of arrest na magagaling sa PNP CIDG. So, samot-sari po, pero sa suma total, lahat po medyo abusado yung naging pamamaraan, kaya inoperate po namin together with NBI. Ayun. Kaya nga, SEC, maglinis kayo. Andiyan naman yung PAOK, yung PAOC PAOK. Nandiyan din yung NBI na pwede makipagtulungan sa inyo para malinis na itong ola at para hindi na kayo pagdududahan. Kasi marami na nagdududa na something's wrong dito sa SEC. Promise. Really, iniisip ng iba, meron sa inyo dyan sa SEC na kasosyo na rin. Meron po, sir, na... Meron? Opo, meron pong isang department na in charge dun sa nakikipag-coordinate sa PAOK po at saka NBI. So ako po, sa Finland po, nagsusupport po ako ng dokumento. Kung ano mga findings namin, mga emails namin. Yun po yung... Kaya po one time once or twice, si Sir ng PAOK, nakamit ko po siya kasama po ng enforcement namin. Kasi nga po, meron po silang operations na hindi po ako nakikialam. Okay. And then also, I'm sure PAOK will agree with me, karamihan dito sa mga taga-OLA lending institution because they have so much money yung iba, mga pogo ito eh. Do you agree with me, Director Casio? With regards to Hi-Fin, there were indications po na yung may isang Chinese national who was financing this particular operation. Ongoing pa po yung case build-up namin laban sa Chinese national na yon na allegedly connected din po dati sa mga offshore gaming operations. Okay. So, clear, wala palang kasosyo, mama. Gusto kong klaruhin. So, linisin. Wala po ako lang alam dun, sir. Yeah. Linisin nyo para hindi kayo pagdududahan. Tama naman po. So, every now and then, kailangan nabibrief kami through the media. I can even help you, through
other avenues, social media, sa traditional media, para malaman ng taong bayan. Diba? Thank you po. Back, sir, meron po akong dalang mga materials na pwede na i-disseminate po namin sa borrowers. Pamphlet and Yeah, anong yung klase mga materials? Ito po. Okay. Sige. Pati po sa mga airport, meron po kami mga videos. Mabuti